Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang at makisabay ka muna sa amin. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masarap kasing samahan ng isang kwentong puno ng sakit, pangarap at pagbangon kung alam mong may mga kababayan kang kasabay ding nakikinig mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Halina, simulan na natin. Sa baryo ng San Isidro, kilala ang Pamilya Valle bilang simpleng pamilyang marunong dumiskarte sa buhay. Ang ama na si Rogelio ay isang dating kargador sa palengke na kalaunan ay naging pahinante ng isang negosyanteng may hardware sa bayan. Ang ina namang si Marta ay nagtitinda ng kakanin sa umaga at kung minsan ay tumutulong sa pananahi ng mga kapitbahay kapag may ekstra siyang oras. Hindi sila mayaman, ngunit hindi rin naman lubog sa kahirapan. Sapat lang ang kinikita nila para maitawid ang pang-araw-araw na gastusin, basta't marunong magtiis at maghigpit ng sinturon. Sa paningin ng ibang tao, maayos ang pamilya nila. May munting bahay na yero ang bubong, may maliit na bakuran na may tanim na sili at talbos, at may 2 anak na parehong nag-aaral. Ngumit sa loob ng bahay na iyon, may isang sugat na unti-unting lumalalim taon-taon. At iyon ay ang laging pagiging pangalawa ni Lirien Valle sa mata ng sariling mga magulang. Si Lirien ang panganay. Tahimik, maayos kumilos, hindi palasagot at laging may hawak na lumang notebook. Mula pagkabata ay sanay na siyang gumising ng maaga para magwalis ng bakuran, magsaing at magpainit ng tubig para kay Lola Sabel, ang ina ng kanyang ama na matagal nang mahina ang tuhod. Kahit hindi pa siya inuutusan, kusa na niyang ginagawa ang mga bagay na kadalas ay ipinapasa sa pinakamatandang anak na babae. Sa kabilang banda, si Jovian, ang bunso, ang siyang bida sa bahay. Masayahin, palabiro at sanay na pinupuri. Kapag may bisita, siya ang ipinapakitang marunong mag-English. Kapag may kamag-anak na dumarating, siya ang pinauupo sa harap at pinagsasalita tungkol sa mga pangarap niya. Sa bawat tagumpay niya, kahit maliit, parang may piyesta sa bahay. Kapag si Lirien naman ang may magandang marka, ang karaniwang sagot lang ni Marta ay, "Ayos lang yan, edi mas lalo kang magsikap." Isang hapon, habang nakahilig si Lirien sa mesa at sinusubukang tapusin ang assignment niya sa math, dumating si Rogelio galing trabaho. Pagkapasok pa lang nito ng bahay ay agad nang nagsalita. "Marta, nasan si Jovian?" tanong niya habang inaalis ang maruming sombrero. "Nasa kwarto, nagre-review raw sa contest bukas," sagot ng asawa. Napangiti si Rogelio. "Magaling talaga ang batang yun. Sabi ko na, iba ang utak ng bunso natin." Saglit na napatingin si Lirien sa kanyang papel. Gusto sana niyang sabihing siya man ay may exam kinabukasan at siya rin ang gumawa ng reviewer ni Jovian noong isang gabi. Ngulit na nahimik lang siya. Napansin iyon ni Lola Sabel na noon ay nakaupo sa may bintana habang dahan-dahang hinihimas ang kanyang mga daliri. "Liri, apo, kumain ka na ba?" mahinang tanong nito. "Opo na, maya-maya po," sagot niya ng may pilit na ngiti. Ang totoo, hindi pa siya kumakain. Inuna muna niyang pakainin ng lola niya, saka si Jovian na nagkulong sa kwarto at saka lang siya bumalik sa mesa para ipagpatuloy ng aralin. Ngunit hindi iyon alam ni Rogelio, o baka alam niya pero hindi niya pinapansin. Sa paaralan, kabaligtaran ang mundo ni Lirien. Hindi man siya maingay, kilala siya ng mga guro bilang masipag at maaasahan. Madalas siyang hiramin ng advisor para tumulong sa records at kapag may group activity, siya ang kusang gumagawa ng balangkas. Hindi siya yung tipong gustong mapuri. Sa katotohanan, tila mas komportable pa siya kapag hindi siya napapansin. Ngulit may ilang tao na nakakakita sa tunay niyang halaga. Isa na roon si Sir Peñaflor, ang kanilang advisor sa grade 10. Matangkad ito,
laging maayos ang polo at kilalang istrikto sa buong school. Marami ang takot kina Sir, pero kay Lirien, isa siya sa mga unang guro na nagbigay ng malinaw na paniniwala. Lirien, tawag nito isang araw matapos ang klase. Lumapit siya habang yakap ang lumang bag niyang kupas na ang kulay. Sir, tinignan ni Sir Peñaflor ang test paper niya. Ikaw ang highest sa exam. Bahig niyang nagtaka. Opo. Bakit parang hindi ka masaya? Nag-alinlangan siya. Masaya naman po, sir. Hindi sapat ang sagot na masaya naman. Ibinalik ng guro ang papel sa kanya. May mga estudyante na mataas ang score pero walang direksyon. Ikaw, kita kong may direksyon ka. Kailangan mo lang tibayan ang loob mo. Hindi agad nakasagot si Lirien. Hindi siya sanay makarinig ng ganoon klaseng salita, lalo na sa nakakatanda. Minsan po, sir, marahang sabi, parang wala pong naniniwala sa akin sa bahay. Tumahimik si Sir Peñaflor bago muling nagsalita. Kung ganon, ikaw muna ang unang maniwala sa sarili mo. Hindi habang buhay iisang silid lang ang mundo mo. Ang mga salitang iyon ang matagal nang nanatili sa isip niya. Bukod kay Sir Peñaflor, may isa pang taong madalas sandala ni Lirien, si Nemia, ang kaibigan niyang kapitbahay. Kabaliktaran niya ito, madaldal, palangiti at palaban kung magsalita. Anak si Nemia ng tricycle driver at ng manikuristang si Aling Berta. Hindi man marangya ang buhay, punong-puno naman ng ingay at tawanan ng bahay nila. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad pa uwi galing eskwela, napansin ni Nemia na tahimik na naman si Lirien. Uy, ba't parang nakalubog na naman ng isip mo sa balon? Tanong ni Nemia. Wala lang. Hindi ako naniniwala sa wala lang. Sabihin mo na. Napabuntong hininga si Lirien. Minsan iniisip ko, baka tama sila. Baka hindi talaga ako yung tipo ng anak na kayang ipagmalaki. Biglang huminto si Nemia at hinarap siya. Huy, huwag kang ganyan. Alam mo bang ikaw ang pinakamasipag sa batch natin? Kung hindi man nakakakita nun, problema na nila yun, hindi sayo. Napangiti si Lirien kahit kaunti. Ang lakas mo talaga magsalita. May dapat naman talagang pagsabihan ng totoo. Umakbay si Nemia sa kanya. At isa pa, kapag yumaman ka balang araw, huwag mo akong kalimutang isama sa mall. Bahagyang natawa si Lirien. Sa simpleng birong iyon, gumaan ng kaunti ang bigat ng dibdib niya. Ngunit hindi lahat ng tao sa paligid niya ay tulad ni Nemia at Sir Peñaflor. Nariyan si Tia Meryl, pinsan ng kanyang ina na madalas dumalaw sa bahay at laging may dalang mapanyarang komento. Lirien, ikaw na naman ba ang nagluluto? Sabi nito minsang dumating sa bahay habang si Lirien ay naghihiwa ng gulay. Opo, tiya. Nako, mabuti yan. Mag-practice ka ng maaga. Baka yan talaga ang maging puhunan mo paglaki mo. Hindi lahat nadadaan sa talino. Narinig iyon ni Rogelio at sa halip na sawain ang pinsan ay tumawa pa. Ay tama ka dyan. Si Jovian talaga ang mas may tsansang umasenso. Si Lirien kasi, masyadong tahimik. Tahimik na lamang na ipinagpatuloy ni Lirien ang paghihiwa. Bawat salitang tumatama sa kanya ay parang manipis ngulit matalim na papel na unti-unting humihiwa sa balat. Hindi kaagarang dumudugo, pero masakit. Sa kabila ng lahat, may isang taong hindi kailanman nagkumpara sa kanya kay Jovian, si Lola Sabel. Mahina man ang katawan nito, matalas pa rin ang pakiramdam. Alam nito kung kailan umiiyak si Lirien kahit nakatalikod lang. Alam nito kung kailan pinipilit na lamang ng apo niyang yumiti. Isang madaling araw, nadatnan ni Lola Sabel si Lirien na nag-aaral sa ilalim ng ilaw sa kusina habang malamig ang kaping matagal nang hindi hinihigo. Apo, tawag nito. Bakit po, Lola? May kailangan po ba kayo? Umiling ang matanda. Wala, gusto ko lang makita ka. Lumapit si Lirien at inayos ang kumot sa balikat ng lola niya. Napapagod ka na ba? Tanong ni Lola Sabel. Saglit siyang natahimik bago tuluyang umamin. Opo,
Susuko ka ba? Napatingin siya sa mga mata ng matanda. Hindi po. Napangiti si Lola Sabel. Mabuti. Tandaan mo, apo, ang hindi pinapansin ng tao, minsan iyon pa ang pinakamahalaga kapag dumating ang tamang panahon. Hindi niya lubos na naintindihan noon ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, pero itinago niya iyon sa puso. Lumipas ang mga buwan at lalo pang naging maliwanag ang pagkakaiba ng pagtatrato sa magkapatid. Nang magkaroon ng program sa paaralan si Jovian dahil sa isang spoken word performance, halos buong pamilya ay present. Si Rogelio pa mismo ang bumili ng bagong polo para dito. Ngumit nang si Lirien naman ang tumanggap ng academic certificate makalipas ang 1 linggo, walang sino mang pumunta. Si Nemia lamang ang pinakamalakas na pumalakpak at si Sir Peñaflor ang siyang nag-abot ng medalya ng may maikling tanggo ng paggalang. Pag-uwi niya noon, nadatnan niyang masaya ang lahat sa bahay dahil kay Jovian. May dalang litsyong manok si Rogelio at soft drinks. Saglit na pahunto si Lirien sa pintuan, hawak pa rin ang sobre ng certificate. "Oh, andyan na pala," sabi ni Marta. "Maghain na, gutom na ang tatay mo." Hindi man lang nito tinanong kung bakit may hawak siyang sobre. Hindi man lang niya napansin na nagkikintab ang medalya sa loob ng bag niya. Tahimik siyang lumapit sa kusina at inihanda ang mga plato. Habang ginagawa iyon, lumabas si Jovian mula sa kwarto at lumapit sa kanya. "Ate," sabi niya medyo alanganin, "ikaw ba yung highest sa exam nyo?" Bahagyang tumanggo si Livian. "Oo." "Ah," sandaling natahimik si Jovian. "Congrats." Napatingin siya sa kapatid. Sa lahat ng tao sa bahay, ito ang huling inaasahan niyang babatiin siya, kahit napakabilis at napakahina nito. "Salamat," sagot niya. Ngunit mabilis ding lumipas ang sandaling iyon nang marinig nila ang boses ni Rogelio mula sa sala. "Jovian, halika rito! Ikukuha kita ng manok. Kailangan malakas ka para sa mga susunod mong contest." At muling naiwan si Lirien sa kusina, nakatayo, tahimik, at pamilyar sa pakiramdam ng pagiging hindi kailangan. Sa pagtatapos ng taong iyon, nagtapos si Lirien bilang isa sa mga nangunguna sa kanilang batch. Marami ang nagsabing malaki ang pag-asa niyang makapasok sa magandang kolehiyo kung pagbubutihin niya pa. Ngunit sa loob ng bahay, may iba nang umiikot na usapan. Hindi na tungkol sa medalya niya, hindi na tungkol sa mga pangarap niya. Lahat ay nakasentro na sa susunod na hakbang ni Jovian at sa kung paano nila ito mapag-aaralan ng maayos. At habang pinapanood ni Lirien ang mga magulang niyang nag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kapatid niya, unti-unti niyang naramdaman ang malamig na katotohanang papalapit na darating ang araw na kailangan niyang ipaglaban ang sarili niyang pangarap nang walang tulong mula sa mga taong dapat sanay unang naniwala sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, muli kitang inaanyayahan na mag-iwan ng komento kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakagaan sa pakiramdam ang makitang may mga taong sabay-sabay na dumaraan sa mga kwentong puno ng sakit, pag-asa at pagbangon. Tara, ituloy na natin. Pagkatapos ng pagtatapos ni Lirien sa high school, parang lalong naging masikip ang hangin sa loob ng bahay ng mga Vale. Hindi iyon dahil lumiit ang bahay nila, kung hindi dahil pakiramdam ni Lirien ay bawat sulok nito ay puno na ng mga planong hindi siya kasama. Sa maliit na mesa sa sala, madalas na nagkakaipon ng mga papeles, mga brochure ng private colleges, listahan ng tuition fees at mga promissory note na tinatanong ni Rogelio sa kakilala niyang nagpapautang. Ngunit sa bawat papel na hawak ng ata niya, iisa lang ang pangalan na laging laman ng usapan. "Dapat maipasok natin si Jovian sa magandang school," sabi ni Rogelio isang gabi habang nakasandal sa monoblock chair, hawak ang lumang reading glasses na ginagamit lang niya kapag may binibilang. Kung sa State University lang din siya mapupunta, sayang ang talino niya. Tahimik na nagbabalat noon si Lirien sa may lababo. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na nakatingin ng mga magulang niya kay Jovian na noon ay nakaupo sa sahig at abalang-abala sa cellphone. Si Marta naman ay agad sumang-ayon.
Tama, si Jovian kasi may dating, marunong magsalita, matapang. Kapag nakapagtapos yan, tiyak aangat tayo. Hindi na napigilan ni Lola Sabel ang bahagyang ubo bago nagsalita. Si Lirien, nakapasa rin naman yun. Napatigil si Lirien. Hindi niya inaasahan na may magtatanggol sa kanya sa gitna ng usapang iyon. Sumagot si Marta, ngunit halatang may pagkainis. Nay, wag na po tayong magpaka-emosyonal. Alam niya namang kulang ang pera. Kailangan mamili. Hindi na nagsalita si Lola Sabel. Tanging ang mahinang kaluskos ng pamaypay nito ang narinig sa buong sala. Ngunit ang simpleng tanong niyang iyon ay sapat nang magpabigat sa dibdib ni Lirien. Sa mga sumunod na araw, unti-unti naging malinaw ang lahat. Natanggap ni Lirien ang resulta ng entrance exam sa State University sa lungsod. Pumasa siya sa kursong accountancy. Nang makita niya ang papel na may opisyal na tatak at ang salitang qualified, napaupo siya sa gilid ng kama nila ni Lola Sabel at napaluha. Hindi iyon luha ng sobrang saya. Kakaiba iyang pakiramdam. Parang may nakabukas na pinto sa harap niya, ngunit hindi niya alam kung may lakas siyang pumasok. Kinagabihan, maingat niyang inilapag ang acceptance letter sa mesa habang naghahapunan ng pamilya. Tay, Nay, marahan niyang simulak. Pumasa po ako sa State University. Hindi agad sumigaring sina Rogelio at Marta. Si Jovian pa ang unang napatingin sa kanya. Anong kurso? Tanong ng kapatid niya. Accountancy, sagot ni Lirien. Saglit na natahimik ang lahat. Si Rogelio ang unang kumuha ng papel at tinignan iyon, ngunit sa halip ng ngumiti, parang may kung anong bigat sa mukha nito. Ibinalik niya ang sulat sa mesa. Magkano ang kailangan? Tuwid na tanong niya. State University po, kaya mas mababa ang miscellaneous at hindi na niya natapos ang sasabihin nang sumingit si Marta. Basta may babayaran pa rin, pamasahe pa lang problema na. Tapos books, projects, uniforms, hindi biro ang kolehiyo. Doon na simulang manikip ang lalamunan ni Lirien. Alam niyang hindi lang pera ang pinag-uusapan doon. Ramdam niya na may pasya nang nabuo ang mga magulang niya bago pa man siya magsalita. Kinagabihan ng hapon, dumating si Tia Meryl. Gaya ng dati, may dalang plastik ng tinapay at isang bungkus ng opinyon nang walang humihingi. Umupo sa sala na parang may hearing na gaganapin. Ano na? Napag-usapan niyo na ba ang college ng mga bata? Tanong nito. Oo, sagot ni Marta. Kaso hindi sa sapat kung pareho naming susuportahan. Ay nako, wag na kayong magpilit sa dalawa, agad na sabi ni Tia Meryl. Kung ako sa inyo, doon na sa masiguradong may balik. Hindi na kailangang itanong ni Lirien kung sino ang tinutukoy nito. Tinawag siya ni Rogelio. Lirien, umupo ka rito. Lumapit siya sa mesa, nanginginig ang mga daliri. Sa likod niya ay nakatayo si Lola Sabel, habang si Jovian ay nasa may pinto. Tahimik na tahimik. Huminga ng malalim si Rogelio, saka nagsalita. Makinig ka ng mabuti. Hindi natin kayang pag-aralin kayong dalawa ng sabay. Kailangan nating unahin ang mas may malaking tsansa. Tumigil ito sandali. Waring naghahanap ng mas mahinahong paraan para sabihin ang isang bagay na matagal na nilang pinaniniwalaan. Ngunit si Marta na ang bumasag. Tuition fee lang ni Jovian ang babayaran namin. Siya ang may future. Siya ang dapat naming tutukan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Lirien. Ngunit ang pinakamasakit ay ang sumunod na linya, ang mismong salitang matagal na palang umiikot sa isip ng mga magulang niya. Mas may future siya kaysa sayo. Nakita ng napayuko si Jovian. Hindi ito umimik, hindi ito tumutol. Hindi rin ito nagsabing pareho silang may karapatang mangarap. At sa katahimikang iyon, mas lalong tumalim ang sakit. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Lirien sa wakas, kahit paus na ang boses niya. Sumabot si Rogelio nang hindi tumitingin sa kanya. Ibig sabihin, kailangan mong maghintay o maghanap ka ng ibang paraan. Anong ibang paraan? Magtrabaho po muna ako. Nagkibit balikat si Marta. Kung gusto mo talagang mag-aral, diskartehan mo. Hindi naman naming sinasabing bawal kang mag-aral.
Pero hindi ikaw ang kaya naming pondohan. Hindi na napigilan ni Lola Sabel ang pagsingit. Rogelio, anak mo rin si Lirien. Alam ko, Nay, pero hindi ako bulag. Kita ko kung sino ang mas aangat. Napapikit si Lirien. Hindi na siya sumagot. Hindi niya kayang makipagtalo sa mga taong matagal nang may desisyon tungkol sa halaga niya. Lumabas siya ng bahay nang hindi nagpapaalam. Dumiretso siya sa likod bahay kung saan may lumang bangkong kawayan sa ilalim ng puno ng bayabas. Doon siya naupo at doon din bumigay ang matagal niyang pinagpipigilang luha. Tahimik siyang umiyak, gaya ng mga gabing natuto siyang lumunok ng sama ng loob nang hindi may nakakakita. Mulit hindi nagtagal ay may narinig siyang yabag sa damuhan. Si Nemya Ilon. Alam ko nang may nangyari, sabi nito habang may hawak na supot ng turon. Narinig ko si Tia Meryl na daldal-daldal sa kanto. Hindi makasagot si Lirien agad. Punong-puno ang mga mata niya at hirap siyang huminga ng maayos. Umupo si Nemya sa tabi niya. Sinabi nila, tumunggo si Lirien. Si Juviam yan daw ang babayaran nila. Tahimik si Nemya ng ilang segundo. At anong sabi mo? Wala. Bahagyang natawa si Lirien, pero mapait iyon. Ano bang sasabihin ko? Na mali sila? Ilang taon na nilang iniisip yun. Mali naman talaga sila. Pero sila yung magulang ko. Ano ngayon? Hindi porket sila ang nagdesisyon, sila na ang may hawak ng kinabukasan mo. Napatitig si Lirien sa kaibigan niya. Pamilyar ang linyang iyon, pero sa pagkakataong ito ay mas buo ang dating. Mas matapang, parang may humawak sa kanya mula sa ilalim para hindi siya tuluyang malunod. Pagod na ako, Nem. Pabulong niyang sabi. Pakiramdam ko kahit anong gawin ko, lagi na lang akong kulang. Hindi ka kulang, sagot ni Nemya ng walang alinlangan. Sila ang hindi marunong tumingin. Sa gabing iyon, hindi na bumalik agad si Lirien sa loob ng bahay. Tinapos muna niya ang pag-iyak sa ilalim ng puno, saka pinunas ang muka bago tahimik na pumasok upang asikasuhin si Lola Sabel. Kahit masakit ang dibdib niya, pinainom pa rin niya ito ng gamot. Inayos ang kulambo at kinuha ang mainit na tubig para sa binti nitong sumasakit. Apo, mahinang sabi ni Lola Sabel nang silang dalawa na lamang ang nasa kwarto. Huwag kang maniwala sa sinabi nila. Ngumiting pilit si Lirien. Lola, okay lang po. Hindi okay, putol ng matanda. Pero malalampasan mo. Lumuhod si Lirien sa tabi ng higaan nito. Paano po? Mahinang hinapos ni Lola Sabel ang buhok niya. Isa-isang hakbang. Hindi mo kailangang makita agad ang buong daan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Walang drama, walang sigawan, walang eksenang naghahagis siya ng gamit o nagbabantang aalis. Ang ginawa niya ay ang matagal na niyang ginagawa. Nagwalis siya, nagsaing, nagpakain kay Lola Sabel at naghugas ng plato. Ngunit may nabago sa loob niya. Hindi na siya umaasa na may himalang mangyayari sa hapagkainan. Hindi na siya umaasa na isang umaga ay bigla na lang mapagtatanto ng mga magulang niya ang pagkakamali nila. Sa halip, nagsimula siyang magtanong-tanong. Unang nilapitan niya si Sir Peñaflor sa paaralan. Matapos siyang batiin sa pagpasa niya sa State University, napansin ng guro ang kakaibang lungkot sa mukha niya. May problema? Tanong nito. Opo, sir, sagot niya. Pumasa po ako pero wala pong magpapaaral sa akin. Hindi agad nagsalita si Sir Peñaflor. Pagkatapos ay dumampot ito ng ballpen at nagsulat sa maliit na papel. May kakilala akong naghahanap ng part-time sa bakery sa bayan. Hindi malaki ang kita pero baka makatulong. At may ilang scholarship forms dito sa office. Huwag kang susuko hanggat wala kang nasusubukang paraan. Sa unang pagkakataon mula nang narinig niya ang masasakit na salita ng mga magulang niya, may naramdaman siyang kakaibang init sa dibdib. Hindi pa iyon pag-asa na buo, pero sapat na para makapagpatayo muli sa kanya. Paglabas niya ng faculty room, nasalubong niya si Brando, kaklase nilang tahimik, ngunit laging handang magbuhat ng libro para sa iba. Congrats daw, sabi nito medyo alanganin. Narinig kong pumasa ka. Salamat. Tumingin si Brando sa kanya saka iniabot ang isang lumang notebook.
Mga reviewer ko to sa accounting basics. Baka sakaling makatulong sa'yo sa college. Nagulat si Lerien. Hindi ko pwedeng kunin to. Pwede, tapos na ako riyan. Bahagyang ngumiti si Brando. Mas magagamit mo. Kinuha ni Lerien ang notebook at sa simpleng bigat niyon sa kanyang mga palad ay parang may dumadadagdag na puwersa sa loob niya. Maliit lang yung bagay na iyon, ngunit malinaw ang mensahe. May mga taong handang tumulong kahit hindi sila kadugo. Sa mga sumunod na araw, tuluyan ang umikot ang mundo sa bagong direksyon. Habang abala sina Rogelio at Marta sa pag-aasikaso ng enrollment ni Jovian sa private school, si Lerian naman ay tahimik na nag-iipon ng mga dokumento, scholarship forms at mga pagkakataon na baka makabukas ng pinto para sa kanya. Hindi pa siya nakakaalis sa bahay. Hindi pa nagsisimula ang tunay na laban sa kolehiyo. Ngunit sa mismong puntong pinili ng mga magulang niyang isara ang pinto para sa kanya, doon naman nagsimulang bumukas ang mga bintanang hindi nila inaasahan. At habang pinapanood niya si Jovian na sinusukatan ng bagong polo para sa kanyang unang araw sa kolegiyo, hindi na lamang sakit ang nararamdaman ni Lerien. May kirot pa rin, oo, ngunit sa ilalim niyon ay may unti-unting tumitibay na pasya na kung hindi siya kayang piliin ng sariling pamilya, siya mismo ang pipili sa pangarap niya at babayaran niya ito hindi sa pabor, kundi sa sarili niyang pagsisikap. Bago tayo tuluyang sumabak sa panibagong yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muli. Mag-iwan ka ng komento kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na habang pinaikinggan mo ang kwentong ito, may iba ring tahimik na sumasabay. May dalang sarili nilang pagod, pangarap at sugat. Halika, ituloy na natin. Pagkatapos ng gabing pinili ni Lerien na hindi nang umasa sa sariling mga magulang, may isang bagay sa kanya na tuluyan ang nagbago. Hindi yun biglaang tapang na parang sa pelikula. Wala ring dramatikong eksenang sabay-sabay na bumaligtad ang mundo pabor sa kanya. Ang totoo, mas naging mabigat pa nga ang mga sumunig na araw. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya naghihintay na may ibang ligtas sa kanya. Unti-unti na niyang tinatanggap na kung may bubuo man sa kinabukasan niya, siya mismo iyon. Nagsimula lahat sa maliit na bakery sa bayan, ang Loxley Bakehouse, na tagal nang kilala sa mainit na monay at pandesal tuwing madaling araw. Doon siya dinala ng sulat rekomendasyon ni Sir Peñaflor. Pagdating niya roon sa unang araw, sinalubong siya ng amoy ng bagong lutong tinapay at ng mahigpit na tingin ni Mrs. Oriana Loxley, isang babaeng laging maayos ang posture at parang kayang makita kung nagsisinungaling ang kaharap niya sa isang tingin pa lang. "Ikaw si Lerien?" tanong ni Mrs. Oriana habang pinapamasdan ng manipis niyang resume. "Opo, ma'am." "Marunong kang gumising ng 3:00 ng madaling araw?" "Opo." "Marunong kang tumanggap ng utos kahit pagod ka?" "Opo." "Marunong kang hindi umiyak sa trabaho?" Bahaglang natigilan si Lerien pero tumango pa rin siya. "Opo." Doon lang bahagyang ngumiti si Mrs. Oriana. "Magaling. Simula bukas, dito ka na." Sa bakery na iyon, unang naranasan ni Lerien ang isang mundong walang paboritismo. Walang may pakialam kung bunso siya o panganay, kung may kaya ba ang pamilya niya o wala. Ang tinitingnan lang doon ay kung marunong siyang kumilos, sumunod, at tumayo kahit nanginginig na ang tuhod sa pagod. Sa umaga, siya ang nag-aayos ng pandesal sa estante, nagbabalot ng ensaymada, at naglilinis ng mga mesa bago pa dumami ang mga mamimili. Pagkatapos niyon, mabilis siyang magpapalit ng damit sa maliit na banyo sa likod, sasakay ng jeep papunta sa lungsod at hahabol sa unang klase niya sa State University. Ang unang buwan niya sa kolehiyo ay halos hindi niya maipaliwanag sa sarili. Bago pa sumikat ang araw ay pagod na siya. At bago pa dumilim ay parang gusto na niyang bumagsak sa kalsada sa sobrang antok. Ngulit kakaiba rin ang pakiramdam ng makarating sa campus na dala ang bag niyang luma pero puno ng pangarap na siya mismo ang nagpasan. Sa universidad niya nakilala si Micah Ren, isang kaklaseng malinis manamit, mahining magsalita at halatang lumaki sa komportableng buhay. Sa unang tingin ay inisip ni Lerien na hindi sila magkakasundo. Ngunit isang araw, habang naghahanap siya ng bakanting upuan sa library, si Micah mismo ang kumaway sa kanya.
Dito ka na, sabi nito. May extra space pa. Nahu, okay lang, sagot ni Lirien. Baka makaabala ako. Umiling si Maika. Hindi ka abala. Mas nakakabingi pa nga yung katahimikan dito. Napaliti si Lirien at doon nagsimula ang isang pagkakaibigang hindi niya inaasahan. Sa kabila ng magkaibang estado nila sa buhay, si Maika ang isa sa mga unang taong hindi nagtatanong kung bakit luma ang sapatos niya o bakit minsan ay pandesal lang ang tanghalian niya. Sa halip, pinapahiram siya nito lang notes kapag nahuhuli siya dahil sa trabaho at kapag may group work, si Maika pa ang unang nagsasabing, hintayin natin si Lirien, hindi kumpleto ang plano kapag wala siya. Isa pang mahalagang taong dumating sa buhay niya ay si Professor Salveon, ang terror professor sa Accounting Fundamentals. Marami ang takot dito dahil mahilig itong magpahiya ng estudyanteng hindi handa. Ngunit kay Lirien, iba ang tingin ng profesor. Hindi siya nito pinapadali, pero hindi rin ito nagkukunwaring hindi siya nakikita. Isang araw, matapos ang mahirap na recitation, tinawag siya ni Professor Salveon. Miss Vale. Tumayo agad si Lirien. Sir? Late ka na naman pumasok kanina. Opo sir, pasensya na po. Hindi ako humihingi ng pasensya, gusto ko ng paliwanag. Nag-alangan siya. Hindi niya ugaling ikwento ang hirap ng buhay sa iba, pero may kung anong bigat sa titig ng propesor na parang hinihingi ang totoo, hindi ang palusot. May trabaho po ako sa bakery tuwing madaling araw. Minsan po, delayed ang jeep o humahaba ang pila. Tahimik si Professor Salveon habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos niyon, inabot nito ang isang makapal na folder. Ito ang extra problem sets. Sagutan mo. Kung talagang seryoso ka sa kursong ito, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan mong maging mas mahusay kaysa sa mga mas may oras. Hindi iyon lambing, hindi rin papuri. Pero para kay Lirien, isa iyong kakaibang uri ng pagtulong. Mula noon, mas pinaghusayan niya ang pag-aaral. Sa bawat problem set na tinatapos niya habang antok na antok sa dorm ng kaklasing pinapahingaan niya minsan, pakiramdam niya ay unti-unti niyang pinagtitibay ang pundasyong dating ayaw ibigay sa kanya ng iba. Hindi rin siya sa bakery lang umaasa. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, dumidiretso siya minsan sa bahay ni Aling Berta para turuan si Pia Lucen, ang batang anak ng kapitbahay nila na hirap sa math. Maliit lang ang bayad sa kanya, pero sapat para may dagdag siyang pamasahe at pambili ng yellow pad. Minsan naman ay gumagawa siya ng reviewer at summary notes na ibinebenta sa ilang kaklase. Hindi niya iyon ikinakahiya. Sa halip, mas lalo niya lang pinapatunayan sa sarili na kaya niyang kumilos kahit walang sumasalo sa kanya. Habang si Lirien ay halos mabali sa kakaisip kung paano pagkakasyahin ng barya sa bulsa, ibang kwento naman ang nangyayari sa bahay nila. Sa simula, todo buhos pa rin ng pagmamalaki sina Rogelio at Marta kay Jovian. Tuwing umuwi ito galing eskwela, halos hindi na pinapakilos sa bahay. Kapag may hinihiling pambili ng project, agad binibigyan. Kapag may gusto raw salihang seminar o importanteng lakad kasama ang kaklase, sinusuportahan agad. Ngunit napansin ni Lirien, tuwing umuwi siya tuwing weekend para dalawin si Lola Sabel, may mga bitak ng unti-unting lumilitaw sa kwento ng kapatid niya. Nasaan si Jovian? Tanong niya minsan habang inilalapag niya ang binili niyang kaunting prutas para sa Lola. Nasa labas, sagot ni Marta. May group study. Napatingin si Lirien sa oras. 9:09 na ng gabi. Anong oras pa ba siya umuuwi? Mabilis ang sagot ni Rogelio. Hayaan mo ng kapatid mo. College na yon. Hindi na siya nagsalita pero may kutob na siyang hindi nag-group study lang ang palaging dahilan ni Jovian. Isang beses pa nga habang bumibili siya ng gamot ni Lola Sabel sa butika, napadaan siya sa may lugawan sa kanto at doon niya nakita ang kapatid niyang nakatawa kasamang barkadang sina Kester, Rolf at Dwayne. May yosi sa mesa at mga bote ng alak na tinatakpan lang ng soft drink labels. Hindi siya linapitan ni Lirien noon. Tinignan lang niya mula sa malayo at mas lalong tumibay sa isip niya na ang pundasyong ipinagmamalaki ng mga magulang nila ay may lamat na hindi pa nila nakikita. Sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang pag-aalala niya para kay Jovian. Sa maraming taon ng pagiging paborito nito, hindi naman tuluyang naging masama ang kapatid niya.
Mahina lang ito sa pagtanggi sa mga taong bumubulong sa kanya na espesyal siya. At yun marahil ang pinakadelikado. Lumipas ang unang taon ni Lirian sa kolehiyo. Sa lahat ng hirap, nakakuha siya ng matataas na grado. Hindi man siya nanguna sa buong batch, pasok siya sa Dean's List. Nang makita niya ang pangalan niya sa bulletin board, hindi siya agad nakalapit. Nakatayo lang siya sa gilid. Parang natatakot na baka nagkakamali siya ng basa. Pero nang linapitan siya ni Micah at sabay silang tumingin sa listahan, saka lang siya napangiti ng totoo. "Told you," sabi ni Micah habang bahagyang kinakalabit ang braso niya. "Hindi ka lang basta makakasurvive dito, lalamang ka pa." Sa unang pagkakataon matapos siyang sabihang mas may future ang kapatid niya, may patunay na sa harap niya na hindi pala iisang tao lang sa pamilya nila ang kayang mangarap ng malaki. Hindi naging perpekto ang lahat. May mga gabing nahihilo siya ng gutom. May mga umagang muntik na siyang hindi makabangon sa sobrang pagod. May isang beses pa nga na sa sobrang dami ng ginagawa niya ay nakatulog siya sa bakanting classroom at doon na siya nadatnan ng janitor kinabukasan bago mag 6 a.m. Ngunit sa halip na mapahiya, natawanan lang siya sa sarili. Unti-unti na niyang natututunan na ang buhay na pinaghihirapan ay hindi laging maganda pero mas matibay ito dahil kanya mismo. Sa ikalawang taon niya sa kolehiyo, mas lalo pang lumawak ang mundong ginagalawan niya. Naging malapit siya kay Enzo Lorest, ang editor ng school paper, matapos siyang imbitahang magsulat ng maikling sanaysay tungkol sa mga working students. Hindi man niya pinayagang gamitin ang buong kwento niya, pumayag siyang ibahagi ang ilang karanasan. Sa simpleng usapang iyon, nakita ni Enzo ang talas ng isip at lalim ng damdamin ni Lirian. "Alam mo," sabi ni Enzo minsan nagkape sila sa murang stall sa labas ng campus, "maraming marunong magsulat tungkol sa hirap, pero iba yung sayo. Hindi ka naghahanap ng awa, parang ipinapakita mo lang na kaya mong mabuhay kahit walang magtulak sayo." Hindi alam ni Lirian kung paano sasagutin yun. Hindi siya sanay na inilalarawan ng ganoon. Ngulit sa kaibuturan ng puso niya, may mumunting tinig na nagsasabing baka unti-unti na nga siyang nakikita ng tamang mga tao. Sa pagtatapos ng panahong ito, si Lirian na hindi na lamang ang dalagang nasaktan sa isang hapagkainan. Isa na siyang working student na may Dean's List certificate, may respetong unti-unting nakukuha sa mga profesor at kaibigan at may sariling pagkakakilanlan labas ng apelidong matagal nang humuhusga sa kanya. At habang patuloy siyang umaangat sa sarili niyang sikap, hindi niya alam na sa kabilang panig, ang pamilyang buong yabang na tumaya lahat sa iisang anak ay dahan-dahan nang humuhukay ng lalim na sila rin ang malalaglag. Bago tayo tumuloy sa mas mabigat at mas makapanapanabik na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muli. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na habang sabay nating sinusundan ang paglalakbay ni Lirian ay may iba ring nakaupo ngayon sa kani-kanilang sulok ng mundo, tahimik na umahasa na may araw ding darating para sa kanila. Tara, tuloy na natin! Sa mga sumunod na taon, lalong tumibay si Lirian sa mundong siya mismo ang bumuo. Hindi na lamang siya iyong dalagang umiiyak sa likod bahay dahil hindi siya pinili ng mga magulang niya. Ngayon, isa na siyang working student na kilala sa campus, pinapansin ng mga profesor at unti-unting kinikilala dahil sa tibay ng loob na hindi basta natitinag ng gutom, puyat at kakulangan sa pera. Pumasok na siya sa huling taon ng kolehiyo nang may ibang tindig sa sarili. Hindi pa rin marangya ang buhay niya. Ganun pa rin. Gumigising ng madaling araw para sa bakery, tumatakbo sa jeep para hindi mahuli sa klase, at sa gabi ay nakaupo sa mesa sa maliit niyang inuupahang silid malapit sa campus habang pinagpapalit-palit ang review materials, thesis files at problem sets. Ngulit may bago na sa paningin niya. Mas diretsyo, mas malinaw. Para bang bawat paghihirap na dinaanan niya ay unti-unti nang nagiging hagdan, hindi pasanin. Sa panahong ito, mas naging malalim ang tiwala kanya kay Professor Salven. Isang hapon matapos ang consultation sa thesis, tinawag siya nito sa faculty room. "Miss Vel?" Sabi ng propesor habang inaayos ang salamin nito. "May rekomendasyon ako para sa iyo." Natigilan si Lirian. "Para po saan, sir?" "May partnership ang college sa Astera Holdings para sa internship at pre-employment screening. Hindi lahat pwedeng isali. Pumipili sila ng mga estudyanteng may academic standing at may disiplina." Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. "Kasama ka sa listahan ko." Parang saglit na tumigil ang mundo ni Lirian.
Ang Astera Holdings ay isa sa mga kumpanyang madalas lang niyang marinig sa business lectures at mabasa sa case studies. Malaki ang pangalan nito, kilala sa maayos na training at sinasabing doon nagsisimula ang maraming magagaling na profesional sa finance at operations. Ako po, sir. Mahinang tanong niya, halos hindi makapaniwala. Wala akong ugaling magbiro sa ganitong bagay, sagot ni Professor Salvion. Pero tandaan mo, hindi sapat na masipag ka. Kailangan mo ring matutong humarap sa mas malaking mundo nang hindi nagpapadaig sa insecurities mo. Paglabas niya ng faculty room, nanginginig pa ang mga kamay niya. Doon niya agad nakita si Micah rin sa koridor. "Oh, bakit parang nakakita ka ng multo?" Biro ni Micah. Hindi mapigilan ni Lirien ang bahagyang ngiti. "Narekomend daw ako sa Astera Holdings." Halos mapasigaw si Micah. "Ano? Liri, malaking bagay yun." Napatawa habang pinapahina ang boses ng kaibigan. "Huwag kang maingay." "Bakit hindi? Dapat nga sumigaw tayo sa quadrangle." Hinawakan siya ni Micah sa magkabilang balikat. "Tingnan mo nga, sinasabi ko sa iyo, hindi ka lang basta aangat, malayo ang mararating mo." Sa unang pagkakataon, hindi na masakit pakinggan kay Lirien ang salitang malayo ang mararating. Noon kasi, laging may kasunod na paghahambing. Kay Jovian, sa ibang anak, sa mas pinipili ng magulang. Pero ngayon, tila sa unang pagkakataon, ang tagumpay ay may sarili ng pangalan at pangalan niya iyon. Nagsimula ang internship niya sa Astera Holdings makalipas ang ilang linggo. Doon niya nakilala si Crisanto Velar, isang senior finance manager na matalim magsalita ngunit halatang hindi pumapayagan sa palpak na trabaho. Sa unang araw pa lang, pinaupo na agad sila ng ibang interns sa conference room at nagsalita si Crisanto sa harap. "Makinig kayo mabuti," sabi nito. "Hindi namin kayo tinanggap dito para lang mag-photocopy at ngumiti sa hallway. Kung nandito kayo, ibig sabihin may nakita kaming potensyal, pero ang potensyal na walang disiplina ay walang silbi." Marami sa interns ang kabado. Si Lirien man ay ganun din, ngunit sanay na siya sa mahihigpit na tao. Para sa kanya, mas nakakatakot pa rin ang lamig na pagtingin ng sariling magulang kaysa sa boses ng boss na mataas lang ang standard. Bukod kay Crisanto, may isa pang taong hindi niya malilimutan sa Astera, si Helise Marquette, ang executive assistant ng isa sa mga directors. Maganda, elegante at laging mahinahon ng boses, pero ramdam mong hindi iyong babae na pwedeng maliitin. Minsang napansin ni Helise na paulit-ulit inaayos ni Lirien ang manggas ng hiniram niyang blouse bago pumasok sa meeting room. "Nerbiyosa ka?" tanong ni Helise. Bahagyang nagulat si Lirien. "Ay, konti lang po." "Hindi mo kailangang ikahiya ang pinanggalingan mo," sabi ni Helise habang inaayos ang kwelyo ng blouse niya. "Ang mahalaga, marunong kang dalhin ang sarili mo. Tandaan mo yan." Maliit lang na tagpo iyon, ngulit malaki ang iniwan sa loob ni Lirien. Mula sa bakery, sa classroom, hanggang sa malaking opisina ng Astera, parang may mga taong sunod-sunod na ipinapaalala sa kanya na hindi sukatan ng halaga ng tao ang estado niya sa buhay. Habang unti-unting tumitibay ang mundong binubuo ni Lirien sa lungsod, iba naman ang takbo ng mundo sa bahay nila sa San Isidro. Tuwing umuuwi siya tuwing weekend para dalawan si Lola Sabel at magdala ng kaunting gamot at prutas, napapansin niyang hindi na kasing ingay ng dati ang bahay nila. Nandoon pa rin sina Marta at Rogelio, pero mas madalas na silang nakakunot noo. Minsan ay nadata niyang may kausap si Rogelio sa may bintana, isang lalaking hindi niya kilala na halatang naniningil ng utang. "Sa susunod na buwan na lang pare," sabi ng ama niya. "May inaasahan lang kami." "Ayan na naman tayo sa susunod na buwan. Ilang beses mo na yung sinabi." Nang nakita si Lirien, mabilis na tumihim ang lalaki at nagpaalam. Hindi na siya nagtanong, ngulit alam niyang hindi yun simpleng utang sa tindahan. Sa gabing iyon, habang pinupunasan niya ng bimpo ang mga binti ni Lola Sabel, marahang nagsalita ito. "Apo, napapansin mo ba ang bahay?" "Opo, La." Lumalalim ang problema nila. Napahinto si Lirien. "Dahil po kay Jovian?" Bahagyang tumanggo ang matanda. "Hindi ko gustong magsumbong, pero hindi na yun nag-aaral ng maayos. Hindi lang alam ng mga magulang mo ang buong totoo." Hindi na siya nagulat. Matagal na niyang kutob iyon. Ngunit iba palang marinig ang kumpirmasyon mula sa lola niya. Ilang araw pa ang lumipas ay tuluyan na niyang nasaksihan ang isang mas malinaw na bitak. Isang hapon,
Pag-uwi niya mula sa bakery upang dalawin ang lola bago bumalik sa lungsod, nadatnan niyang nakaupo sa sala si Jovian. Hindi tulad ng dati, wala itong yabang sa mukha. Nakayuko lang ito. Hawak ang cellphone habang galit na nabilalakad si Marta sa harap nito. "Paanong may deficiency ka?" sigaw ng ina. "Akala ko ba okay ang grades mo?" "Minor lang naman yun, Nay," sagot ni Jovian na hindi makatingin ng diretsyo. "Minor?" singit ni Rogelio. Bakit may sulat galing school?" Tumayo si Lirian sa pintuan. Hawak pa ang paper bag ng gamot ni Lola Zabel. Hindi siya agad napansin ng mga ito. "Nagkamali lang sa encoding po," pilit na paliwanag ni Jovian. "Aayusin ko rin yan." Ngunit sa tono pa lang ng kapatid niya, alam ni Lirien na hindi yon ang buong katotohanan. Nang gabing iyon, nagkasulubong sila ni Jovian sa kusina habang kumukuha sila ng tubig. "Ate," mahinang tawag nito. Tumingin siya. "Bakit?" Tahimik muna si Jovian bago tuluyang nagsalita. "May extra ka bang pera?" Napatitig si Lirien sa kanya. Hindi siya galit pero may mabigat na pagod si dibdib niya. "Para saan?" "May kailangan lang sa school." Ilang segundo siyang hindi sumagot. Tiningnan niya ang kapatid ng matagal nang piniling unahin ng lahat. Noon, kung siya ang hihingi ng tulong, malamang sasabihan lang siyang magtiis. Ngayon, siya naman ang hinihingian. "Wala akong maibibigay," sagot niya sa wakas. "Sapat lang ang pera ko sa renta, pagkain at gamot ni Lola." Hindi na nagpumilit si Jovian. Tumingin lang ito sa sahig. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lirien ang kapatid niya hindi bilang paboritong anak, kundi bilang isang binatang unti-unting dinudurog ng bigat ng mga inaasahang hindi naman niya kayang buhatin ng maayos. Sa kabilang banda, si Lirien naman ay patuloy na umaangat. Sa Astera, napansin ang husay niya sa pagsusuri ng reports at sa pag-aayos ng financial summaries. Minsan pa nga, matapos ang isang mahirap na presentation, nalipatan siya ni Crisanto Velar. "Miss Vale," sabi nito habang nakatayo sila sa labas ng conference room, "marami pang dapat matutunan, pero may isang bagay sa iyo na bihira akong makita." "Ano po iyon, sir?" "Hindi ka nagpapakain sa awa sa sarili." Tumanggo si Crisanto na tila kimukumpirma ang sariling obserbasyon. "Kapag nagkamali ka, aayusin mo. Kapag nahihirapan ka, hindi ka nagrereklamo. Tandaan mo, may malayo kang pupuntahan kung hindi ka bibitaw." Ang mga salitang iyon ang lalong nagtulak kay Lirien na pagbutihin pa ang lahat. Kaya nang dumating ang huling semestre ng huling taon niya sa kolehiyo, hindi na lamang siya ordinaryong estudyante. Isa na siya sa pinakamalalakas na kandidato para sa academic honors. Kasama siya sa shortlist para sa Leadership Award at higit sa lahat, may bulong-bulungan na sa departamento na baka siya ang maging isa sa pinakamalaking sorpresa sa graduation. Hindi niya iyon ipinaalam agad sa bahay. Hindi dahil nagtatago siya, kundi dahil ayaw niyang paglagay ng pag-asa sa mga taong dati nang handang baliwalain ang tagumpay niya. Ngunit isang araw, habang pauwi siya sa inuupahan niyang silid, nadatnan niya sa labas ng gate si Helise Marquette na tila may hinihintay. "Miss Vale," tawag nito, "may ibibigay ako sa iyo." Iniabot si Helise ang isang eleganteng puting sobre. Sa loob noon ay isang formal invitation at isang note mula sa Astera Holdings. Binasa niya iyon at unti-unting lumaki ang mga mata niya. "Ma'am, ano po ito?" Ngumiti si Helise. "Advance notice. Huwag mo munang ikakalat. Ngunit gusto ka ng management na makasama sa special recognition sa graduation kasama ang job placement announcement." Parang biglang nanghina ang tuhod ni Lirien. Napahawakan siya sa gate para hindi matumba. "Ma'am, bakit po ako?" "Dahil pinaghirapan mo. At may isa pa akong payo sa iyo." "Ano po yun?" "Imbitahan mo ang pamilya mo." Natigilan siya. Sa lahat ng posibleng payo, iyon ang hindi niya inaasahan. "Ma'am," marhan niya sinabi, "hindi ko po alam kung gusto kong makita nila." Hindi lahat ng pag-imbita ay para sa pagtakasundo. Minsan, para iyon sa katotohanang kailangan nilang masaksihan. Kinagabihan, matagal na nakatitig si Lirien sa graduation invitation sa ibabaw ng mesa. Naiisip niya ang lahat.
Ang hapagkainan kung saan siya hinatulan, ang likod bahay kung saan siya umiyak, ang mga umagang gutom siyang pumapasok at ang mga gabing akala niya'y hindi na niya kakayanin. Lahat ng iyon ay parang nagsisiksikan sa dibdib niya habang hawak niya ang ballpen. Sa huli, kumuha siya ng 5 sobre. Isa para kina Rogelio at Marta, isa para kay Jovian, isa para kay Lola Sabel, at isa para kay Nemia na sa simula pa lang ay naroon na. Habang isinusulat niya ang mga pangalan sa bawat sobre, hindi siya nanginginig ng galit o lungkot. Iba ang naramdaman niya. Isa iyong tahimik na lakas. Para bang alam na ng puso niya na malapit na siyang humarap sa araw na matagal niyang inabot sa dilim. At sa mismong araw na isinara niya ang huling sobre, hindi pa man dumarating ang graduation, nagsimula nang magbago ang bigat ng hangin sa paligid niya dahil sa unang pagkakataon, hindi na lamang si Lirien ang nakakaalam kung gaano kalayo ang narating niya. Malapit na rin itong makita ng mga taong minsang naniwalang wala siyang mararating. Bago tayo dumako sa huling yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muli. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas lalo kasing tumitimo sa puso ang isang kwentong puno ng sugat, pagbangon at hustisya kapag alam mong may mga taong kasabay mong nakikinig mula sa iba't ibang lugar. Halina, samahan mo ako sa pagtatapos ng paglalakbay ni Lirien. Dumating ang araw ng graduation na matagal na pinaghirapan ni Lirien, hindi lamang sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo, kundi sa lahat ng taon na tiniis niyang maging anak na laging pangalawa. Maaga siyang nagising noon bago pa man tumunog ang alarm sa kanyang inuupahang silid. Hindi siya makatulog ng mahimbing buong gabi pero hindi dahil sa kaba lamang. Maraming alaala ang nagsisiksikan sa isip niya. Ang lumang ilaw sa kusina sa San Isidro, ang mga gabing pandesal lang ang hapunan, ang salitang mas may future siya kaysa sayo, at ang bawat umagang pinili niyang bumangon kahit wala namang umaalalay sa kanya. Suot niya ang simpleng amit na tinulungan siyang piliin ni Helise Marquette. Hindi mamahalin pero malinis, elegante at sapat para ipakita ang bagong tindig na matagal niyang binuo. Habang inaayos niya ang laylayan ng toga sa harap ng salamin, bahagya siyang napangiti. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na niya kailangang humingi ng pahintulot sa ibang tao para maramdaman ang sariling halaga. Pagdating niya sa venue, agad niyang nakita si Nemia na kumakaway mula sa may gilid. Katabi nito si Lola Sabel na naka-wheelchair at pinapaypayan ng marahan. Kahit mahina na ang katawan ng matanda, nagpumilit pa rin itong dumalo. Nang makita ni Lirien ang lola niya, sandali siyang napapikit dahil biglang nanginilid ang luha sa mata niya. "Aba, huwag kang iiyak agad," sabi ni Nemia nang lumapit siya. Napatawa si Lirien kahit nanginilid ang mata. Lumuho siya sa harap ni Lola Sabel at hinawakan ng kamay nito. "La, salamat po at dumating kayo." Pinisil ng matanda ang kanyang palad. "Hindi ko palalampasin ng araw na to, apo. Minsan lang makita ng tao ang bunga ng tiniis niya." Ilang minuto pa bago dumating sina Rogelio, Marta at Jovian. Halatang hindi sila komportable sa paligid. Ang venue ay mas maganda kaysa sa inaasahan nila. Malaking bulwangan, maayos ang dekorasyon at maraming pamilyang mukhang may kaya ang naroon. Si Marta ay nakasuot ng bestida na inilalabas lang kapag may kasal o binyag, habang si Rogelio naman ay paulit-ulit na inaayos ang kwelyo ng kanyang polo na bahagyang luma na ang tahi sa giyid. Si Jovian naman ay tahimik lang, tila ba ayaw tumingin sa mga mata ng kapatid niya. Nang magtama ang tingin nila ni Lirien, may kung anong dumaan sa mukha ni Marta. Hindi iyon yabang, hindi rin sigla, para iyong halo ng pagkailang at kaba. Marahil ngayon lang niya lubos na naramdaman na ang araw na ito ay hindi para kay Jovian. Hindi ito isa pang entabladong pwede nilang angkinin para sa paborito nilang anak. "Lirien," tawag ni Rogelio, "dito pala ang graduation mo." "Opo," maikling sagot niya. Hindi niya sila niyakap, hindi rin siya naging bastos. Magalang lang, pero may malinaw ng distansya.
Isang distansya na hindi galing sa galit kundi sa pagkatutong protektahan ang sariling dignidad. Nang nagsimula ang programa, isa-isang tinawag ang mga estudyante ayon sa kurso. Nang marinig ang pangalang Lirien Valle, Sabay-sabay na pumalakpak sina Nemia, Lola Sabel, Mai Karen at maging si Enzo Lores na naroon upang i-cover ang event para sa isang online campus feature. Umakyat siya sa entablado ng tuwid ang likod at matatagang hakbang. Ngulit hindi pa doon natapos ang pagkagulat ng mga magulang niya. Matapos ang regular na paggawad ng diploma, muling nagsalita ang host ng programa. Ngayon naman po, anunsyo nito ay bibigyan natin ng pagkilala ang mga estudyanteng nagpakita ng pambihirang husay sa akademiko, pamumuno at profesional na pagsasanay. Isa-isang tinawag ang ilang pangalan at kabilang doon si Lirien. Nang marinig iyon ni Marta, napahawak siya sa braso ni Rogelio. Ngunit mas lalo pang namutla ang mag-asawa nang muling magsalita ang host. At para sa espesyal na pagkilala, inaanyayahan po namin sa entablado ang mga kinatawan ng Astera Holdings. Mula sa unahan, tumayo sina Crisanto Velar at Helis Marquete kasama ang isa sa mga directors ng kumpanya. Narinig ni Lirien ang mahinang hikbi ni Nemia mula sa audience. Hindi pa man siya muling tinatawag, alam na ng mga taong nakakakilala sa kanya na may mas malaki pang mangyayari. Isa sa ating mga nagsipagtapos ngayong araw, patuloy ng direktor, ang nagpakita ng kakaibang tibay, disiplina at galing sa kabila ng mga personal na pagsubok. Bilang pagkilala, siya ay tatanggap ng executive trainee placement sa Astera Holdings kasama ang full board review sponsorship at housing assistance. Ahimik ang buong bulwagan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang palakpakan. At ang estudyanteng ito ay walang iba kundi si Miss Lirien Valle. Sa mismong sandaling iyon, nakita ni Lirien mula sa entablado ang mukha ng mga magulang niya. Nangatog ang tuhod ni Rogelio na parabang nawalan ito ng balanse. Napahawak si Marta sa asawa nito at halos pabulong, ngulit rinig pa rin ni Jovian ang lumabas sa bibig nito. Anong nagawa natin? Hindi iyon sigaw, hindi rin iyon simpleng bulong. Isa iyong linyang galing sa bigat ng pagsisising, sabay-sabay bumagsak sa balikat ng dalawang taong minsang naniwala na kaya nilang husgahan ang kinabukasan ng anak nila. Habang kinakamayan siya ng mga opisyal ng Astera, biglang nag-flash sa isip ni Lirien ang likod bahay na iniyakan niya noon. Ang bangkong kawayan, ang puno ng bayabas, ang hapagkainan kung saan siya tahimik na hinutulan. Ngunit hindi na niya naramdaman ang dating sakit. Ang naramdaman niya ay kakaibang katahimikan. Hindi pala laging kailangang sumigaw para maipakita sa mundo na mali sila. Minsan, sapat na ang bunga ng mahabang paghihintay. Pagkatapos ng seremonya, sunod-sunod siyang nilapitan ng mga taong naging bahagi ng pagbangon niya. Yinakap siya ni Maika ng mahigpit. Sabi ko sa iyo, hindi ka lang makakasurvive. Umiiyak na sabi ng kaibigan. Lalamang ka. Lumapit din si Enzo Lorest, may hawak na maliit na camera bag. Miss Valle, biro nito, pwede na ba kitang i-feature bilang patunay na minsan ang tunay na headline ay hindi hinahanap, kusang dumarating? Napangiti si Lirien. Basta huwag mo akong gawing sobrang dramatic. Imposible yun, sabi ni Enzo. Ang buhay mo mismo pang feature na. Dumating din sina Mr. Gabriel at Mrs. Oriana Loxley. Hindi maraming salita ang mag-asawang iyon, ngunit nang yinakap siya ni Mrs. Oriana ng maikli at sabing, hindi nasayang ang 3:00 mong gising, pakiramdam ni Lirien ay may isang bahagi ng pagkatao niyang matagal nang pagod ang tuluyang gumaan. Maya-maya pa, dahan-dahang lumapit sina Rogelio at Marta. Hindi agad nakasunod si Jovian. Nasa likuran lang ito, halatang hindi alam kung dapat bang lumapit o umatras. Lirien, panimula ni Marta, pero namuo agad ang luha sa mga mata nito. Hindi sumagot agad si Lirien, tahimik lang siyang nakatingin sa kanila. Anak, dagdag ni Rogelio, ngulit tila hirap itong bigkasin ang salitang iyon. Hindi namin inaasahan. Doon bahagyang natawa si Lirien. Hindi iyon masayang tawa, pero hindi rin mapait. Isa lamang iyong tawang puno ng katotohanang matagal na niyang tinanggap.
Opo, mahinahon niyang sabi. Hindi niyo po talaga inaasahan. Napayuko si Marta. Nagkamali kami. Akala namin. Akala niyo alam niyo na agad ang kinabukasan ko, putol ni Lirien. Hindi galit, pero malinaw. Akala niyo pwedeng timbangin ng 2 anak at sabihing may mas mahalaga. Akala niyo tama ang pumili. Tumulo na ang luha ni Marta. Si Rogelio naman ay hindi makatingin ng direkta. Sa ilang hakbang na layo, nakita niyang nakatungo rin si Jovian, parang sa wakas ay buo ng unawaan ng kapatid niya ang laki ng ginawang pagkukulang, hindi lamang ng mga magulang nila, kundi niya rin bilang taong hayaang mangyari ang lahat ng walang pagtutol. Lumapit si Lola Sabel na itinutulak ni Nemia. Nang marating nila ang grupo, nagsalita ang matanda sa mahina ngunit matatag na boses. Ngayon niyo nakita, sabi nito kina Rogelio at Marta. Pero matagal nang ganyan ang apo ko. Kayo lang ang hindi tumingin. Walang maisagot ang dalawa. Hindi nagtagal, matapos ang graduation, nagsimula na ang susunod na yugto ng buhay ni Lirien. Lumipat siya sa housing na ibinigay ng Astera Holdings at nagsimula sa Executive Trainee Program. Hindi madali ang mundo ng trabaho. Mas malalaki ang responsibilidad, mas mataas ang standard at mas mabibigat ang desisyong kailangang unawain. Gungit handa na siya. Hindi lamang dahil matalino siya, kundi dahil sanay na ang puso niya sa pagdadala ng bigat. Kasabay nito, unti-unti nahayag ang totoong kalagayan ng pamilya nila. Lumabas na ang mga deficiency at suspension ni Jovian sa paaralan. Maraming perang ibinigay sina Rogelio at Marta sa mga project at special fees na hindi naman totoo. Ang lupang naisangla noon ay hindi na nila natubos. Ang mga utang ay nagsimula ng maningil ng sabay-sabay. At ang pinakamabigat, wala na silang may pagmamalaki sa mga kapitbahay na dati pinagyayabangan nila kay Jovian. Makalipas ang ilang buwan, isang gabi ay dumating si Marta sa tirahan ni Lirien. Hindi na ito kasing tindig ng dating Marta na laging matalas ang dila. Payat na ito, halatang kulang sa tulog at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang strap ng lumang bag. Pwede ba tayong mag-usap? Mahinang tanong nito. Pinatuloy siya ni Lirien. Hindi dahil handa na siyang kalimutan ng lahat, kundi dahil hindi na siya takot harapin ng mga taong minsang nagpasakit sa kanya. Nang makaupo sila, agad na umiyak si Marta. Anak, patamharin mo kami. Hindi namin alam na ganito ang mangyayari. Akala namin tama ang desisyon namin noon. Tahimik na nakinig si Lirien. Hinayaan niyang ilabas ng ina niya ang bigat na dala nito. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating din si Rogelio at si Jovian. Sa gabing iyon, sa maliit na sala ng tirahan dati pangarap lang niyang marating. Unang beses silang nag-usap bilang isang pamilyang hubad na sa yabang. Ate, mahinang sabi ni Jovian, nakayuko. Pasensya na. Hindi kita ipinagtanggol noon. Natakot ako mawalan ng pabor sa kanila. Tapos nasanay akong isipin na ako talaga ang mas mahalaga. Tiningnan siya ni Lirien. Wala na yung galit na kasing tapang ng dati. Ang natira ay pagod at katotohanan. Alam mo kung ano ang masakit? Tanong niya. Hindi lang dahil pinaboran ka nila. Mas masakit kasi nakita mo ang nangyayari at pinili mong manahimik. Napaluha si Jovian at tumanggo. Opo, at habang tumatagal, lalo akong nasira dahil naniwala akong may sasalo sa akin kahit anong gawin ko. Hindi agad nagsalita si Lirien. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Pinapatawad ko kayo, pero hindi ibig sabihin nun babalik sa dati ang lahat. Nag-angat ang mukha si Marta. Anak, tutulungan mo ba kami? At doon ginawa ni Lirien ang pinakamatibay na desisyon sa buong kwento niya. Hindi niya sila iniwan, pero hindi rin siya nagbigay ng madaling kaligtasan. Tinulungan niya si Marta na makapasok sa maliit na food business program sa tulong ni Mrs. Oriana Loxley upang matuto itong magtinda ng maayos at mag-umpisa sa marangal na paraan. Si Rogelio naman ay nirekomenda niya kay Mr. Gabriel para sa delivery operations sa bakery. Simple ngunit disenteng trabaho na may malinaw na conditions hindi pwedeng magdala ng yabang o pag-astang parang siya pa rin ang may karapatang mamili kung sino ang mahalaga.
Si Jovian, sa halip na isingit sa hastera o sa anumang opisina, ay dinala niya sa Vocational Assessment Center at pinilit harapin ang katotohanang kailangan niyang magsimula sa pinakamababa, gamit ang sarili niyang sipag, hindi ang pabor ng magulang. Lumipas ang mga taon. Si Lirien ay naging certified professional at tuluyang napromote sa Astera Holdings. Hindi man agad CEO, naging isang respetadong leader sa finance and development programs ng kumpanya. Sa tulong ni Crisanto at Helis, natuto siyang magdesisyon ng matalino at may malasakit. Ngunit ang pinakamahalagang ginawa niya ay hindi para sa sarili niya lang. Gumawa siya ng scholarship fund na ipinangalan kay Lola Sabel Valle para sa mga working students at mga anak na hindi sinuportahan ng sariling pamilya. Sa launching ng scholarship na iyon, naroon sina Nemia, Micah, Enzo, Professor Salveon, ang mag-asawang Loxley at maging sina Rogelio, Marta at Jovian. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang ayos ng mundo. Hindi na umiikot kay Lirien bilang sugatang anak ang kwento. Umiikot na ito sa babaeng ginamit ang sariling sakit para buksan ng pinto para sa iba. Pagkatapos ng programa, lumapit si Marta kanya na hindi na may yabang kundi may tunay na pagkapahiya at pagnanais bumawi. "Anak," mahinang sabi, "salamat sa pagkakataon ng binigay mo sa amin." Tiningnan siya ni Lirien ng mahinahon. "Pinapatawad ko na kayo, Nay. Pero ang tiwala, hindi basta bumabalik dahil lang nagsisi ang tao. Binubuo yun araw-araw sa mahabang panahon." Tumanggo si Marta at sa unang pagkakataon, tinanggap nito ang salitang iyon ng walang pagtutulog. Habang nakatingin si Lirien sa scholarship wall na may pangalang Lola Sabel Valle, naunawaan niyang hindi man siya mababago ang nakaraan, nabuo niya ang isang kinabukasang hindi na kayang sirain ng pangmamaliit ng sinuman. Hindi na siya ang anak na laging pangalawa. Hindi na siya ang dalagang tahimik na umiiyak sa likod bahay. Siya na ang ngayon ang babaeng pinatunayan sa buong mundo at higit sa lahat sa sarili niya na ang tunay na kinabukasan ay hindi ibinibigay ng pabor. Ito ay binubuo, pinaghihirapan, at ipinagtatanggol ng pusong hindi marunong sumuko.